Mapagpalampong gabi sa inyo lahat na tayo ay sa bisperas ng dakilang kapistahan na ni Maria ang ina ng Diyos. Kadalasan, ang ating pong ipinagdiriwan ay yung pagtatapos ng isang taon sa civil calendar at pagsisimula po ng bagong taon, no? Pero importante para sa atin na dapat natin malaman at tandaan na ang araw na ito ay hindi po lamang para pagse-celebrate ng isang panibagong taon, kundi dadakilain po natin sa unang araw po ng taon ang ina ng Diyos, ang ating mahal na ina, Birhen Maria. Kaya ngayon, dahil wala po tayong Biblical Spirituality Weekly, dahil alam ko po na marami po sa inyo ay nagsisimba o marami sa inyo nagbabahagi ng panahon at ng hapagkainan po sa pamilya, tayo po ay meron pong itong special episode po para sa atin. So ngayon pong araw, hayaan niyo po ako na magnilay sa tatlong bahagi kung ano po yung importansya ng ating mahal na ina sa atin bilang ina ng Diyos. Ang unang pong bahagi ay si Maria sa Lumang Tipan. At titingnan po natin, ang dami po mga sinabi po ng Lumang Tipan tungkol po sa mahal na Birhen. Siyempre, may mga bagay na hindi po literally po natin nakikita kung nasaan yung pangalan ni Maria, kung paano po natin sila makikita, kung andyan ba si Maria, no? Pero gusto ko po sana na tayo po ay magbasa ng ah, libro o ng aklat ni Propeta Mika sa chapter 5, verse 1 to 4 po. Mga taga-Jerusalem, tipunin ninyo ang inyong mga hugbo, sapagkat kinukupkop na tayo ng mga kaaway. Sinasalakay na nila ang pinuno ng Israel. Sinabi ni Yahweh, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ng Huda, ay magmumula sa inyong angkan ang isang mamumuno sa Israel.
Ang kanyang pinagmulan ay buhat pa noong unang panahon pa. Kaya nga, ang bayan ni Yahweh ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na mamumuno. Pagkatapos ang mga Israelita binihag ng ibang bansa ay kanyang ibabalik sa kanilang mga kababayan. Pagdating ng pinunong iyon, pamamahalaan niya ang kanyang bayan sa pamagitan ng kapangyarihan ni Yahweh, sapagkat taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ni Yahweh na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat kikilalanin ng buong daigdig ang haring iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya mga kapatid, mga Bible Apostles, importante para sa atin na magbasa po tayo ng lumang tipan na may atensyon. No, nakita po natin na meron po na mention si Propeta Mikas tungkol po sa isang lungsod. Natandaan niyo po na ang lungsod ng ito ay ang Bethlehem ng Ephrata. Siyempre, maybe ang Propeta Mikas ay nagsasabi niya ito dahil po sa connection with Haring David. No, para sa ilang mga propeta, ang Haring David ay ang epitome o yung pinaka magaling na hari, ang pinaka paboritong na hari ng Diyos. So, kaya tinatawag ko siya isang haring ayon sa kalooban ng Diyos o ayon sa puso ng Diyos. Pero nakita po natin ng ilang mga detalye po dito sa mga binasa natin na meron pong ibabalik ng Israel, no, sa kapayapaan at babalik po sila sa kanilang bayan. Pero paano po mangyayari ito? Sabi po dito, hanggang sa isilan ng babae ang sanggol na mamumuno. No, at sabi po natin, syempre, when we think about isang sanggol na isinilang po, no, sa Bethlehem. So, sa atin bilang Kristiyano, mabilis na alam natin na si Jesucristo mismo na isinilang sa Bethlehem. Ang Bethlehem ay isang maliit na lungsod, no? Na hindi po siya kilala, no? Dati. Only because it was also ang bayan ni David. But hindi naman masyadong malaki. Hindi po aga nakarating po sa Holy Land. So, pero mga kapatid na nakarating sa Holy Land, alam nyo na no, paano po itong malaki, maliit. No? Pero sa Biblia, hindi po siya importante kung hindi dahil kay Haring David. So, ang propesiya ay meron pong isang tagapagligtas na darating na isisilang din sa bayan o sa lungsod ng Bethlehem ng Ephrata. Kaya, na-connection natin, si Jesucristo. Pero tingnan ninyo, meron po yung isang magandang pong detalye dito. Saan po tayong isisilang lahat ng mga bata sa mundo? Sa isang babae, sa ating nanay. Siyempre, ang isang nanay, ang ating mga nanay, sobrang mahalaga. Gaano pa kaya ang ina ni Jesus? Sa unang panahon ng simbahan, meron po yung, hanggang ngayon meron din, pero meron po yung discussion, meron po din yung mga heresy tungkol dito. Ang mga tao, mayroong isang grupo, especially yung mga Nestorians, na ang sinasabi si Maria ay hindi po siya ina ng Diyos, ina ni Jesus, ina ni Kristo. Kasi para sa kanila, si Jesucristo ay divided, no? Meron po siyang bahagi na Diyos at meron po siyang bahagi na tao. So, si Jesus, hindi po yung buong pagkatao niya, yung buong pagka-Diyos niya ay iisa. Parang nahati si Jesus. So, parang si Maria ay ina ng bahagi ng pagkatao ni Jesus. At pero hindi po siya pwede tawaging ina ng Diyos kasi ano po si Maria, mas mataas kaysa sa Diyos? Alam natin na hindi, no? Si Maria isang nilalang katulad niyo, katulad ko. Pero syempre, meron pong special na pagtawag sa kanya. Kaso,
paano po siya naging tinatawagan siya na ina ng Diyos? Nakita po natin din, meron pong ibang pong mga Bible text sa Lumang Tipan, sa Isaiah chapter 7 verse 14, sa Genesis chapter 3 verse 15, na meron po siyang mga glimpses tungkol sino po yung isisilang po sa o ibibigay po ng isang katawan, no, na ng tao po para sa anak ng Diyos sa ikalawang persona na banal na Santatlo. Alam natin sa bagong tipan na itong babaeng ito ay nangangalan Maria. But kung nakita po natin ang lumang tipan, ang aklat ni Propeta Mikas at kinukumpara natin ngayon sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, titingnan po natin yung mga magandang pong tandaan. For example, sa chapter 2 ng Ebanghelyo ayon kay San Lucas, nakita po natin sa verse 4 na si Jose, syempre kasama ni Maria, ay pumunta sa Judea, sa Bethlehem na bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya ay mula sa angkan ni David. Kasama rin niyang umuwi upang magpatala si Maria na kanya maging asawa na noon ay nagdadalang tao. Habang sila'y nasa Bethlehem, sumapit na ang oras ng panganganak ni Maria. Isinilang niya ang kanyang panganay na isang lalaki. Tapos, nakita po natin din verse 8 to 9 na ang mga pastol ay niluwalhatian sila ang Diyos. At sabi po ng mga anghel, huwag kayong matakot, no? Kasi dumating na, no? Ang hinihintay po natin. At ang dumating na ang tagapagligtas sa bayan ni David, no? And then makikita din natin sa verse 14. Sobrang ganda. Papuri sa Diyos sa kahitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. So, ang dinadala ng anak ni Maria ay kapayapaan. Nakita po natin sa Mikas chapter 5 na pag isinilang po ng babaeng ito ay itong sanggol sa Bethlehem ng Ephrata, ay makaroon ng kaligtasan, makaroon po ng kapayapaan sa verse 5. Yung po nangyari nung dumating ang anak ni Maria. Ang babaeng na isinilang, no, na isilang po si Jesus, no, na nanganak kay Jesus. Medyo nahirapan ako pag Tagalog, pag isilang, pag nanganak. Yung ganyan. Pasensya mga kapatid. No, na nanganak kay Jesus, nakita po natin gaano po siya dadalhin po yung kapayapaan. So, bakit po siya ay naging ina ng Diyos? Wala po siyang kapangyarihan na sabi niya, hindi, ayoko maging ina ng Diyos. Merong isang magandang sermon ni St. Bernard Abbot tungkol po sa pagdalaw ng anghel kay Maria. At sabi niya, if you say no, the Lord can do, no, yung kanyang plano sa ibang paraan. But if you say yes, marami, lahat, ang buong nilikha ay magpapasalamat sa iyo. So nakita po natin, ayon sa sinabi ni San Agustin, na ang kadakilaan ni Maria hindi po sa paglilihi sa kanyang sinapupunang ang anak ng Diyos. Siyempre, dakila po yun. Mahalaga po yun. Pero ang unang-unang basehan na kadakilang ni Maria ay ang kanyang pagtatanggap o pagtanggap sa kanyang puso sa pamagitan ng pananampalataya niya ang presensya ng ikalawang persona sa banal na Santatlo. Ang kanyang oo sa sinabi ng anghel sa kanya. Ang kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Kaya nakita natin ang koneksyon mula sa aklat ni Propeta Mikas, ang nakita po natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Kaya po mga kapatid, nakita din po natin na marami pong mga, sabi ko po kanina, glimpses, no,
tungkol kay Maria. At sa lumang tipan, makikita din natin sa bagong tipan, marami po yun. So, paano po siya ay meron pong connection? For example, Genesis with pahayag, no? Pag nakita natin yung Genesis 3:15, yung proto-evangelion, kaya nakita din natin ang presensya din ng serpent sa lumang tipan. Sa Apokalipsis o sa Revelation, ganun din nakikita natin. At nakita po natin ang presensya ni Maria bilang ina ng Diyos. Kaya mga kapatid, anong pong ibig sabihin na itong dogma o itong pagkakilala kay Maria bilang ina ng Diyos? Alam po natin na meron pong apat na dogma, yung Immaculate Conception, a perpetual virginity, and the Assumption to Heaven. But the first one, kung nakalista po yan sa Lumen Gentium 66, ay ito po ay tungkol sa pagiging ina ng Diyos. So, natin sineselebrate every January 1, no? Dahil, alam natin, sa kadakilaan at kapangyarihan ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Virgen ang ikalawang persona ng Banal na Santatlo at hindi po sa kanyang divine nature, di ba? Kasi si Maria isang nilalang katulad po natin, kundi sa kanyang human nature na inassume po ng anak ng Diyos. Kaya ang dogmang ito o ang pagtuturong ito ay alam ng simbahan pero dahan-dahan po ay nagbigay po ng kaliwanagan sa atin dahil may mga na-confuse po dyan. Kaya may mga tinawag po kay Maria, hindi po Theotokos, di ba? Kasi sa Griego, ang term to call Mary as ina ng Diyos is Theotokos or God-bearer. But meron po yung iba na tinatawag po kay Mama Mary, mas accurate para sa kanila na Christotokos. But kailan po ay na-decide, no, as a dogma of faith? Alam niyo po yan, mga kapatid, sa Council of Ephesus in the year 431 na based on the arguments sa pag-iisa ng pagkatao at ng persona ng divine and human nature of Jesus. She is truly the mother of God, not because she gave Jesus divinity, because she's only a human, pero kundi sa unity of Jesus, no? Yung pagkatao ni Jesus at yung pagka-Diyos ni Jesus ay sa kanya buo-buo, full. Kaya si Maria, it's right and just to call her ina ng Diyos, hindi lang po ina ni Kristo. Kaya sa pagsusunod o sa pagdating po ng ating kapistahan bukas o mamayang gabi o mga nagdiriwang po ngayon sa misa, let us give thanks to the Lord na ibinigay po sa atin na yung mga hinihanda niya, alam na natin. Kilala natin si Maria. At sa pagkahanda po sa lumang tipan, ay nakita po natin gaano po kabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid, sa ilang sandali ng katahimikan, pagnilayan po natin ang kahalagahan ng mga propesiya at ang kahalagahan ng presensya ni Maria sa lumang tipan, no, sa mga glimpses, sa mga prophecies, at sa kahalagahan ni Maria sa buhay ni Jesus at sa buhay nating lahat.
kaming walang matakbuhan liban sa'yo. Hindi man lang sumagi sa aming gunita, na sino mang nanikluhod sa'yo, Ina, ay di mo sinagip o di mo dininig sa tuwing dumadaing at Mapunin niyo kami, pababayaan, mga samo namin, huwag niyong natanggihan, bagkus iligtas kami sa kapahamakan, o matalhati, pinagpalang Virgen Maria. Hindi man lang sumagi sa aming gunita, na sino mang nanikluhod sa'yo, Ina, ay di mo sinagip o di mo dininig sa tuwing dumadaing at lumuluhan. Mapunin niyo kami, pababayaan, mga samo namin, huwag niyong natanggihan, bagkus iligtas kami sa kapahamakan, o maluwalhati, pinagpalang Virgen Maria. Huwag po ninyo kami pababayaan, sa namin, walang katangian, bagkus iligtas kami sa kapahamakan, o maluwalhati, pinagpalang Virgen Maria. O maluwalhati, pinagpalang Birheng Maria. Ngayon, mga kapatid, pagkatapos na pinagnilayan natin ang pagmamahal ni Maria para sa atin, tingnan po natin ang ilang po mga isang Bible text sa Bagong Tipan na para sa akin, isa sa mga favorites ko. Lagi favorite sinasabi ni Sister Leslie, no? So, babasahin po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, chapter 19, verse 25 to 27. Sabihin nyo, Christmas sister, bakit binabasa mo yung Passion of the Lord? No? Kasi alam nyo yung John 19 is about the Passion of Christ and yung kamatayan niya. But tingnan po natin yung mga sinabi dito. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapating nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nung makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ginang, narito ang iyong anak.
At sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. Mula noon, pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ay, maraming po mga commentaries tungkol ditong Bible text. Tinutukoy po yung contrast pag yung pagkakaiba ng ambience. Yung kapaligiran ni Jesus, maingay. Nakita po natin na ang mga soldado ay pinahati-hati nila yung kanyang kasuotan. And I don't think they do it in a very demure manner, kundi maingay at meron din mga sumisigaw sa daan at meron yung sa kanyang paghuhusga dun sa pretorium at dun sa bahay ni Pilato, no? Ipako sa krus. So lahat po 'yan ay sobrang maingay. Pero tingnan niyo po, kung na-imagine po natin yung mga nakasulat dito sa mabuting balita, ang environment nito, ang presensya ng anak ng Diyos, ang presensya ni Maria, yung ibang mga kasamahan niya, kamag-anak niya, babae, at yung kanyang alagad na minamahal ni Jesus, nakita po natin, it's very peaceful. I don't think so na peaceful na madali Kasi minsan ang akala natin yung peaceful life is walang problema, walang pagsubok. Sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng kamatayan, sa gitna ng bingit ng kamatayan, sa gitna ng karahasan, pagkapuot, lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay ni Jesus, especially sa huling linggo na yan, nakita po natin kapayapaan, pagmamahal, pagkalinga. Kaya, importante na makita natin ang presensya ng ina ng Diyos. Hindi po siya nagrereklamo. Wala naman nakasulat dito, no? Kasi kung nakasulat dito si Maria, yung umiiyak at nagrereklamo at nagtatanong sa Diyos, bakit? No? No, it's so beautiful. No, nakita po natin na ang Panginoon, sabi po dito, nakita niya ang kanyang nanay. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina. So si Jesus ay nakita ang kanyang ina. Isang imagine, no, tayo po lahat, mahal na mahal ang ating mga ina, ang mga nanay natin. Alam natin na wala tayo dito sa mundo kung wala sila. Kaya ang yes ni Maria sa Annunciation ay isang yes sa tabi sa paanan ng krus. Kaya it was so beautiful scene, no, eksena na si Maria ay nakatayo it's so amazing yung strength ni Mary. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina, sinabi sa kanya, thank you. Wala naman sinabi thank you. But isa sa pinaka ways, no, na sabihin ng salamat, pasasalamat po sa ating mga nanay ay yung pagkalinga sa kanila, pagsuporta sa kanila, pagmamahal sa kanila, at pag-aalaga sa kanila. Alam ni Jesus na hindi niya kayang gawin yan kasi mamamatay siya. After ng kamatayan, syempre, muling mabuhay siya, pero iiwan din si Mama Mary dito sa mundo. Kaya, hindi po kaya ni Jesus maiwan yung kanyang ina na walang suporta. Alam natin yung kultura nila, ang babae kailangan may kasama lalaki na kinukupkop sa kanila. Yun ang kanilang pong kultura noon, no? Ngayon maraming independent women. But of course, nakita po natin ang pagkalinga ni Jesus sa kanya. At sabihin niyo sa akin, sister,
ikaw, iniwan mo yung nanay mo andun sa Mexico o yung mga ibang madre o pari na pumunta sa sumunod sa Panginoon sa bokasyon nila, hindi kayo nagmamahal sa inyong nanay. Lucas 1 ay Lucas 2, magkikita nyo yon. Hindi dahil hindi mahal ang aming mga nanay, kaya iniwan namin sila. Ang Panginoon ang bahala sa kanila kasi ang sabi po niya, mahalin mo ang Panginoon higit sa lahat and He will take care of them. I believe in that. Kaya ang Panginoon, alam niya na wala na siya doon or physically, no? Kaya tinawagan po yung isa sa mga alagad niya. Sino po yung alagad nito? Of course, ayon po sa marami, si San Juan kasi nasa Ebanghelyo ni San Juan and marami po nakakonekta po yung si San Juan. Pero wala pong pangalan. Oh, ang ganda yon. Kasi pwede din na ibinigay ng Panginoon ng kanyang ina sa atin. Wow! So, una, hindi nag-iisa na si Maria at hindi tayo nag-iisa. Kailangan po natin ng ating ina. Kailangan po natin sa paglaki natin ang presensya ng isang nanay. Ganon din ang simbahan, kailangan niya ng presensya ng kanyang ina. Kaya nakita po natin, ang Panginoon ay tumulong sa kanyang ina sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng sakit, sa gitna ng unbearable pain, Jesus still thinking about his mother, no? And then, ang beautiful thing, from now on, from that moment on, ang disciple ay dinala si Maria sa kanyang tahanan. Kaya nakita po natin na this is isa sa mga bagay na mahalaga para sa ating ang presensya ni Maria sa simbahan. Mamaya titingnan po natin ito na mas malawak. So, nakita po natin na ang pagkakilala ng ating Panginoong Hesukristo kay Maria ay ang kanyang ina. Nakita po natin sa Ebanghelyo ni San Juan na makita niya ang kanyang ina. Pero tapos sasabihin nyo, hindi totoo, sister, kasi ang tawag po ni Jesus sa kanyang ina is ginang. Ano? Ano talaga, no? Well, ginang, because in the whole sense of the world and of the word, babae, ginang, ikaw ang tunay na babae, ikaw ang tunay na lady, ikaw ang tunay na ina, ikaw ang isang dakilang babae. Kaya Eva ng lumang tipan ay tinulungan po ni Maria para ang connection between God, no, and human being ay ibalik. Kaya naging anak ng tao ang anak ng Diyos. Para ang mga nawala kay Eva ay ibinalik sa pamagitan ng oo ni Maria. Yun ang sabi po ng mga fathers of the church. At ganun po yung sinabi po ni San Pablo, no? Yung nawala po kay Adan, yung bagong Adan, si Hesus Kristo, ay magre-redeem lahat ito. Isa-save po siya. Kaya po nakita po natin na sa bagong tipan sa Galatians chapter 4 verse 4, sabi niya na noon dumating ang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, born of a woman, na isinila ng isang babae, isinilang sa ilalim ng kautusan para iligtas ang mga nasa ilalim ng kautusan. So, we see, no, how the history of the world and the history of salvation ay kinokorek ng Diyos, no? Para pumasok sa buhay ng mundo ang kanyang anak. Kaya, this is the central dogma ng Mariology, ang pagiging ina ng Diyos ni Maria. Kaya, nakita po natin na with Paul sa Galatians chapter 4, no?
nakita po natin paano pumapasok isang babae. Dahil sa isang babae, pumasok po yung kasalanan. Well, hindi lang yung babae, yung lalaki din, ha? Pero dahil sa history of salvation, nakita po natin paano po pumasok yung kamatayan sa mundo. Ganun din po, dahil sa oo ng ating mahal na ina, ang Panginoong Hesukristo ay naging tao. Of course, hindi mangyayari yun kung hindi po ayon o dahil sa grasya ng Diyos. No? Pero nakita po natin na paano po yung Ebanghelyo ayon kay San Mateo ay pinakita na yung genealogy ni Jesus, no? Na si Jose ay asawa ni Maria, mula sa kanya ay sinilang ang Mesiyas. Kaya walang duda na si Maria ay ina ni Jesus. At kung nagtiwala kayo at tayo na si Jesus ay totoong Diyos, nagtitiwala din tayo na si Maria ay ina ng Diyos. Kaya tingnan po natin, nung makita ni Maria si Jesus, ang sabi po ng isang manunulat, no? It was a bad exchange, no? Parang exchange gift, tapos yung binigay mo, 1,000, yung nagbigay sa akin 1 piso, no? Halaga. Minsan ganun, naisip ko po yung kay Maria, no? Yung anak na ibinigay ng Diyos sa kanya, pinaka perfect, no? So yung anak na ibinigay ni Jesus kay Maria, ayun, mga magkasalanan, mahina. Pero tinanggap ni Maria. Hindi po sinabi ni Maria, ayaw ko yun. Iyakin yan. Ayaw ko yun. Pala chismosa o hindi po siya nakikinig. Hindi siya sumusunod sa iyo, anak. Ayaw ko yun. No. Tinanggap ni Maria ang kanyang mga anak. Kaya tawagan natin po ang ating mahal na ina sa pamamagitan ng isang awitin. Mula sa aking pagsilang, ako ay inakay mo. Sa bawat paghakbang, ika'y laging kasama ko. Sa banayad mong piling, kailan may di mapapahamak. Sa rosaryong kapit namin, kamay mo na rin ang hawak-hawak. Tunghayan kami, bayang, sa'yo sumisinta. Umawit, nananalig, at puno ng pag-asa. Puso man nami kay munti, pag-ibig nito ay kay sidhi. O Maria, ina namin, kay Kristo kami ihatid. Di alintanang damit mo ay maputikan, upang sumaklolo sa anak mong nangangailangan. Sa landas ng pait, ikaw ang tanging katamisan. Kami iyong dinggin, o mahal naming ina. Ngayon kami bayan, sa'yo sumisinta. Umawit, nananalig, at puno ng pag-asa. Puso man nami kay munti, pag-ibig nito ay kay sidhi.
Maria, ina namin, kay Kristo kami hati. Ngayon kami bayan, sa'yo sumisinta, umawit, nananalig, at puno ng pag-asa. Puso man namin kay munti, pag-ibig nito ay kay sirihin. O Maria, ina namin, kay Kristo kami ihati. O Maria, ina namin, kay Kristo kami ihati. Tayo po ngayon ay sa huling bahagi ng ating pagninilay tungkol po sa dogma ng maternity of the Blessed Virgin, Catechism of the Catholic Church, ay nakita po natin na meron po yung isang number, 495, na in the Gospel, si Maria ay tinatawag ina ni Jesus. And Mary is also there acclaimed by Elizabeth, no? Pag no, yung sinabi po ng Espiritu Santo, minulong si Elizabeth, even before the birth of Jesus, no? As the mother of my Lord. No, sabi ba, paano, no? How come that the mother of my Lord came to me? No? So, in fact, sabi po ng Catechism of the Catholic Church is that the one whom she conceived as man by the Holy Spirit, who truly became her son according to the flesh, was none other than the Father's eternal Son, the second person of the Holy Trinity. Hence, the Church confesses that Mary is truly the Mother of God. At sino po sabi yan? Lumen Gentium 57. So, yun. Hindi po yan 57. Yes, 57. So, nakita po natin na paano po ang ating mahal na ina, si sister, yung Council of Ephesus and in 431, yun ang sinabi po yan. Kaya, in the church, no, nakita po natin ang presensya ni Maria. We always call her Santa Maria, Ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Napakasarap isipin, napakagandang isipin na lagi merong nagdarasal para sa iyo. No other than the Mother of God. No? Sino mas makapangyarihan sa Diyos? At sino po ay meron pong direct influence, no? And our founder, Father Luigi Butera, the founder of the Missionary Servants of the World, lagi kinukwento po itong anecdote para ihalintulat niya yung connection of Mary to her son, Jesus. And nung naging Papa si St. John Paul II, yung sa first visit niya sa Mexico, alam niyo po, yung Mexico is very Mason and anti-Catholic, anti-clergy. Until now, pero mas lalo, no, hanggang ngayon. No, and then, gusto po ni Pope, especially bisitahin po yung Basilica ng Guadalupe, di ba? Sino po sa ating hindi gusto, no? Kaya, at syempre, ang bayan ng Mexico na sa panahon na yun is very Catholic. Hanggang ngayon, pero kulang pa. So, ang sabi po
ng gobyerno, ng president. Hindi pwede. Hindi tayo Katoliko. Halos lahat ng Meksikano ay Catholic naman. Pero yung government, hindi. No? Kasi Mason sila. So, sabi po ng nanay ng presidente, narinig ko sa press conference mo na hindi mo papasukin si Pope. Huwag mo akong bisitahin. Huwag mo akong puntahan kasi hindi mo gusto na tanggapin si Pope. Next day, press conference ulit. Pagkatapos ng isang mahaba ng pagsusuri, tatanggapin natin ang visit ni Pope John Paul II. Yun ang kwento ng mga malapit po hindi natin alam kung totoo yun. Pero imagine, if true, how powerful is the word ng isang nanay. Ang nakita natin po ito sa John chapter 2, di ba? Sa John chapter 2 is the wedding uh, in Cana. At nakita po natin paano po yung unang himala ni Jesus ay dahil po sa salita ni Maria, ay dahil sa concern ni Maria para sa mga tao na kulang ng wine, no? Sa kanilang kasalan. And I think Mary is always observant. Kaya sa unang araw ng ating taon 2025, hayaan natin na samahan natin si Maria. Meron po sa Mexico isang kanta, ay Spanish, no? And not only in Mexico, that we call Santa Maria del Camino, Saint Mary of the Way. And we always sing that song in the rosaries, and ini-invite po natin si Maria na maglakbay kasama natin. Tayo po ay nasa ambience din ng Synodal Church where we all walk together with Christ. And of course, kung gusto mo magkilagbay si Jesus sa iyo, kailangan kasama mo din nanay niya. Kaya ang isang Katoliko, ang isang Kristiyano na hindi tinatanggap si Maria bilang ina ng Diyos at bilang ina natin lahat, hindi kompleto yung paglalakbay. Kulang. Kaya importante po mga kapatid na tayo po ay hayaan natin, invite natin si Maria sa paglalakbay, especially po ngayon, Jubilee of Hope, na she is the mother of hope. We pray every day in our litany of Loreto, no? Mother of hope, pray for us. May she, who knew how to wait for Jesus, I think not only for 9 months, but her whole life as isang anawim, no, isang puro of Yahweh, teach us, no, to wait for Jesus at every moment and to enkindling us the ningas ng pag-asa. Kaya, isang masayang pong gabi sa ating lahat at isang manigong bagong taon na kasama po natin ang Diyos at ang kanyang ina, si Maria. Happy New Year po!